Minsan po ba nadarama po ninyo sa mga sarili po ninyo na nagiging parang mareklamo kayo? Guilty. Okay. Marami pong dahilan para magreklamo ang isang tao. That's normal. Don't condemn yourself. Even you're a Christian, if you're complaining, the Lord's heart is for you. Kahit ano pa ang gawin mo kung Kristiyano ka na. Pero I believe, kung Kristiyano ka na, you will seek the solution or you will seek the answer coming from this book. The Bible, the Holy Bible, no? Dito mo hahanapin. Ano ba ang dahilan? Bakit minsan napapa-complain tayo? Ano ba ang dahilan? Bakit minsan parang nagiging, alam yon, napapagod tayo na araw-araw gano'n, nung nananawa. Nangyayari po yan sa akin, nangyayari po yan kahit kanino. And that's normal. Again, do not condemn yourself. Jesus loves you. Okay? So, si Pablo, meron po siyang thorn in the flesh na binabanggit dito sa 2 Corinthians, no, chapter 12. Meron siyang thorn in the flesh na binabanggit dito. Pero isa pong paglilinaw, hindi po ito karamdaman. Hindi po ito sakit, no? Tulad ng pinapangaral ng iba. Ano ito? Ito po ay isang persecution. Merong isang name-persecute kay Paul na parang siguro kada nangangaral siya, parang ito na naman. Kumbaga, ito na naman. Parang nakakasawa na. Ganon. Kaya nasabi niya sa Panginoon, Lord, can you kindly remove this thorn? Itong bagay na ito sa akin. Dahil, or should I say, yung mga nanunuya sa akin yan. Pero alam niyo, sabi ng Panginoon sa kanya, ito, napakaganda po ito. At lahat po ng Kristiyano, we should really apply this verse sa mga buhay po natin. Kasi ito po ang banggit po dito. So, yan. Sabi niya rito, and he said to me, kasi sa verse 8, sabi niya rito sa verse 8, concerning this thing, I pleaded with the Lord 3 times. 3 beses, I pleaded. Parang, Lord, please, alisin mo sa akin to. Concerning this thing, I pleaded with the Lord 3 times that it might depart from me. And he said to me, makinig mo mabuti, and he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities. Infirmities ang banggit dito, pero ito po ay persecution. In my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Okay, let me give you an example. Ano ba yung mga infirmities ng isang Kristiyano? Ito po yung sometimes struggle. Ito po yung sometimes persecution. Okay? Pero hindi po yan financial. Dahil sa financial po, sometimes dumarating po pero nasa isip lang yon. Minsan karamdaman, pero hindi rin. Kasi ang karamdaman, pinagaling na po. We should declare the solution doon sa mga bagay na yon. Pero yung binanggit po kasi dito, isa po itong napakahalagang katotohanan na dapat alam po natin. Ito yung nangyayari sa ating sanctification as Christians. Nasasanctify pa rin tayo dahil nandito pa rin tayo sa mundong ibabaw. Yes, we are saved. Talaga naman po. Tayo po ay ligtas na, tayo po ay saved na, pero may journey tayo sa sa lupang ibabaw na ito. Dito, makikidil ka sa mga tao. Dito, malalaman mo kahit gumawa ka na ng mabuti, ginawa mo ng mabuti, ang balik sa'yo masama, ang balik sa'yo matsura, pangit. 'Di ba? Sa mga bagay na yan, diyan papasok yung tinatawag na sanctification mo. Kaya si Pablo dito, nakita ko naman dito sa verse nito, si Satan talaga yung nagpadala nun sa kanya. Talagang parang bombarded siya. Aasarin siya. Alam niyo, ang demonyo, ang isa sa mga ng diablo, ang isa sa mga taktik niya, yung asarin talaga tayo. Gusto niyang asarin ng mga believers. Satan loves to anong tawag dito? Satan loves to bombard the minds of the believers.
bombard it with negativities, bombard it with not pleasing thoughts. Alam niyo po yun? Be honest. Minsan katatapos mo nag-worship sa Lord, nagpasalamat ka, tapos kukunin mo yung cellphone mo, you will open it, then makakita ka naman ng mga bagay na magdi-distract sa'yo. You know what I mean? Iba-iba po yan. Depende po kung ano po yun. Diba? Minsan yung mga hindi ka aya-ayang nakikita dito sa social media, papasukan na naman ito. Yan po ang sanctification. Teka, kapapanalangin ko lang, kadidevotion ko lang. May ganun na naman. Yan po ang ibig sabihin dito ni Pablo. Yun naman po yung struggle na ganyan po. Normal ka po nila. Pero ang pangyayari po kasing yan, sa spiritual realm po talaga yan. Hindi po yan dito sa natural na nakikita ng mata po natin. Okay? So, pag ganyan po, anong solusyon? Ang aklat na ito. The Bible. Get your Bible, open it. Read it, apply it. Very important that every morning, you should read the Bible. May nabasa ako dito sa Facebook, pero hindi naman po ito part ng condemnation, no? You cannot love Jesus without reading His Word, the Bible. How can you say you love Jesus and you're not reading this? Paano yun? I know some people claiming to be Christians, active sa ministry, pakanta-kanta sa church, yung nagwo-worship leader, pero hindi raw gano'n nagbabasa ng Bible. This is the Word of God. This is the most important thing na dapat alam mo. Ito dapat ang pinakaalam natin sa lahat. Diba? Ngayon, pag dumating yung mga ganito, tulad niya si Pablo, concerning this thing, I pleaded with the Lord 3 times. That it might depart from me. Lord, pagod na po ako, Lord. Ganun. Okay. Pero sabi ni Jesus, and He said to me, sabi ni Pablo, my grace, ulit-ulitin natin, masarap itong ulit-ulitin my grace is sufficient for you, for my strength. Jesus is strength, not your own strength, but Jesus is strength. Okay? For my strength is made perfect in weakness. Laban ka. Saan ka pa? Therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Alam mo, isa lang po ito sa katotohanan na gustong iparating ni Jesus sa atin na bawat araw kasama natin siya, na hindi tayo dapat matakot. Diba? Hindi tayo dapat matakot. Parang, oh Lord, ganun. Hindi ka dapat matakot. Kasama mo ko. Know that. At ang pinakamaganda naman dito, nagbago na yung kayang attitude, kasi kung babasahin po natin dito sa susunod na malayo yung verse, dito sa verse 10, sabi niya, therefore, ganda na ng kanyang, ganda na po ng kanyang mindset, no? Therefore, sabi niya, look, therefore, I take pleasure, sabi niya rito, in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Kung kailan tayo mahina, doon tayo malakas. Pag may mga pinagdadaanan ka, consider it as opportunity na ito yung opportunity ko para may pakita, hey, I am strong. Hey, malakas ako. Malakas ako. Dahil ang kalakasan ko ay si Jesus mismo. Learn it. Learn from Paul. Have to learn from him. Paul is the apostle to the Gentiles and we are Gentiles. Okay? So, hands down. Thank you for the revelation. Masarap basahin. Mag-devotion kayo ito yung umaga. Apply it sa mga buhay natin. Yun lang po sa umaga nito. Be Jesus conscious always.